Hi guys, magandang gabi. Magandang madaling araw para sa inyong lahat. Ang oras ay alas 2 sa pasado na ng madaling araw. Dito sa aking duty sa Santa Fe National High School. At pagpasok ko ng 10 PM ng gabi, ang labas ko 6 AM eh. Kapag pasok ko ng 10, syempre, ang una kong gagawin ay magro-rubing. Pupuntahan ko yung taas ng building. Kasi ang ugali ko kasi, kapag masyadong maraming nakabukas na ilaw sa taas, iniiwas sa akin ng mga ng mga kapalitan kong gwardiya na bukas lahat ng ilaw mula 2nd floor hanggang 4th floor. Ang ginagawa ko, papanig ako sa taas, bubuksan ko ang gate ng 2nd floor, ng ground floor, tapos aakyat ako, uunahin ko yung 4th floor. 4th floor muna, tapos checkin ko yung mga, habang pinapatay ko yung ilaw isa-isa ng bawat hallway, kine-check ko yung loob ng room. Pag panggabi po yan, ginagawa ko yan. Kahit na ang duty ko ay 2 to 10, doon din ang ginagawa ko. Akit ako sa 4th floor, papatayin yung mga ilaw isa-isa sa hallway. Bali, 4th floor siya, pero ang room niya ay apat na room. 4 na room sa ground floor, 4 na room sa 2nd floor, 4 na room sa 3rd floor, 4 na room sa 4th floor. So kapag pasok ko ng alas 10 ng gabi, pag out ng aking kapalitan, papanik na ako niya sa 4th floor, tubuksan yung gate ng 2nd floor, ng ground floor. Ang akit ko agad, diretso agad sa 4th floor. So bukas lahat ng ilaw, di ba? Ang gagawin ko, babaybayin ko yung hallway mula rito sa taas hanggang sa dulo, habang pinapatay ko isa-isa yung ilaw sa hallway. Tapos bababa naman ako 3rd floor, ganun pa rin, papatayin ko isa-isa yung mga ilaw sa 3rd floor hanggang sa mapatay na lahat yung 4th floor tsaka 3rd floor. Ang tinitira ko lang na ilaw talaga, kung ako ang duty, ay 2nd floor lang. 2nd floor lang, diretso yung 2nd floor. Itong ground floor. Ang bukas, ground floor at 2nd floor. Ang pinapatay ko 3rd floor, 4th floor. Siyempre, ang ginagawa ko kapag ako nag-check dyan, habang pinapatay ko ilaw isa-isa, kine-check ko yung bawat kwarto. Tinitignan ko kung may mga nakasaksak na TV, kasi may mga TV dyan. Tapos yung mga ilaw, na nakabukas na nakasaksak na mga electric fan, ganoon din, chinecheck ko rin. Tapos yung mga ceiling fan, tinitingnan ko kung mga nakabukas, umiikot. Kung minsan kasi nakaka-encounter ako kapag chinek ko yung bawat isang kwarto, binabaybay ko yan. Minsan nakabukas yung mga ceiling fan. Minsan 2 kwarto sunod, nakabukas siya. Ang ginagawa ko, papasok ako sa room na kung saan nakabukas yung mga ceiling fan, pinapatay ko. Kaya yung kahalagahan ng pagro-rubing, mga lodi, malaking bagay yung pagro-rubing kasi na-check mo yung bawat kwarto eh. Nakikita mo kung ano yung mga nakasaksak, ano yung mga dapat tatanggalin saksakan, nakikita mo kung ano yung mga ceiling fan na umiikot sa taas. Kasi po kapag napabayaan yan, mga lodi, may isa akong na-encounter dyan sa anak ko dati, sa apo ko nag-aaral dyan sa elementary school. Yung electric fan niya, yung ceiling fan niya, nakalimutan ng panghapon na teacher na isara, napatayin, tanggalin saksakan. Ikot ng ikot yung ceiling fan. Ikot ng ikot yun.
Hanggang sa siguro sa kaumagahan, nag-overheat siya. May mga lamesa ron. Ang nangyari, nung nasunog yung electric fan, bumitaw sa kisame. Pati yung kisame, sunog. Pagbagsak nung electric fan, ceiling fan sa table, pati yung table, kinabukasan sunog. Sa pagpasok ko sa room ng apo ko, kasi maaga yun, alas 6 amoy na amoy agad yung wire dun sa loob ng room. Kaya sa nabigla rin yung ibang magulang na bakit nasunog yung ceiling, yung table. Nasunog yung table, sunog na sunog, pati yung ceiling fan nandun sa may ibabaw ng table, sunog din. Kaya yung kahalaga nung pagro-roofing, malaga. Kinaugalian ko na yan, mag-duty ako ng 10 to 6. Papasok ako kaagad ng alas 10 ng gabi. Pagka turnover sa akin nung gwardiya kong papalitan, paglabas niya, ang gagawin ko agad-agad niyan, kukunin ko yung flashlight ko. Lagi naka-charge yan. Tapos kukunin ko yung silbato ko. Itong silbatong susi ng motor, kasama yung silbato. Paglabas nun, mag-i-in lang ako sa biometric. Tapos aakit na agad ako niyan sa taas, 4th floor. Bubuksan ko yung gate ng 2nd floor. Bubuksan ko yung gate. Pagkabukas ng gate ng 2nd floor, kasi may padlock yun, diretso na agad ako sa 4th floor. Pag diretso ko sa 4th floor, yun, chinecheck ko na isa-isa yung mga kwarto, kung may mga nakabukas na electric fan, ceiling fan, nakasaksak na television. So malaking bagay. Araw-araw po yan ginagawa ko, walang palya yan. Kada duty ako ng 10 to 6. Para sa gayon, umupo-upuan ako rito, mag-Facebook pa ako rito. Ang paligid, ang mga kwarto ay safe. So wala akong dapat na ipag-alala kasi na-check ko na lahat. Yun ang kahalaga na pag-roofing. At the same time, kapag ako ay bumaba na rito, nakapatay ko na lahat, na-check ko na lahat, clear na, bababa ako rito sa guardhouse ulit. Ito, guardhouse namin. Bababa na agad ako rito. Tapos pagbaba ko rito, siyempre, pangalawang gagawin, magkakape agad ako. Ayan, yung initan ng tubig yan. Magkakape agad ako. Habang nagkakape ako, patingin-tingin ako sa palingalinga ako sa paligid ko. Kasi dito, solo-solo lang ang panggabi rito. Walang dalawa, walang tatlo. Isa lang talaga. Kaya talagang ako, hindi ako natutulog dito. Matulog man ako, iglip lang talaga. Kasi mahirap na yung makatulugan mo yung binabantayan mo. Pati sa security mo, ikaw, kung security guard ka, pati sa pagbabantay mo, kahit ikaw, nakasalalay ang buhay mo rito. Kasi nag-iisa ka lang, wala kang kasama. Tama yan, tahimik na tahimik. Ako lang mag-isa. Alas 2 na madaling araw na. Alas 2. Ito nyo guys. Alas 2:25 na madaling araw. At maya pupunta ako ron. Magba-biometric ako. Kasi kapag 10 PM ang duty ko, kada 2 AM, nagba-biometric ako, mag-out. Tapos pagkatapos ng 5 minutes, after 5 minutes, kapag nakapag-out na ako, mag-i-in naman ako. Kailangan daw gawin yun, sabi ng principal, kasi kapag hindi ginawa yun, ang biometric mo lang 10 PM to 6 AM, may possibility na kapag hindi ka biometric ng middle of the day, isipin nila baka umuwi ka. So yun, ako kahit alam mong nangyari, sa totoo lang, ako dumuduty ako rito, napakadalang, wala akong matandaan na ako ay umuwi. Talagang bantay sarado ako rito, guys.
So pupunta ngayon tayo sa may biometric. Magba-biometric tayo. Mag-out tayo. Actually dapat 2 AM eh. Nalibang ako. So yun, sige, mag-biometric tayo ron. Wala akong radyo. Tahimik na tahimik. Wala akong radyo rito. Ayan, motor ko. Okay. Biometric tayo. Tapos, at the same time, kapag biometric, ano rin, diretso rubing na rin. Tapos, balik uli sa guardhouse. Okay? Thank you. Yan, narinig nyo? Thank you raw. Sabihin natin, take ako. Verified. Thank you. Oh, ito mas malakas. Ito mas malakas. Verify, thank you. Out. Verified. O tayo, out. Ayan, out. Out. Nakalagay out. Kita nyo, out. Okay. Verified. Thank you. Thank you. Okay. Tapos, babal. Verified. Thank you. 2:26, babal tayo ng after 5 minutes para mag-in naman. Thank you. Okay, guys. Rubing na tayo. Diretso tayo rubing na para kahit paano makita ating paligid. Ma-check natin. Hindi ko nadala yung flashlight ko. Ang tanga ko. Nawala sa isip ko yung flashlight. Yun lang. Pero okay lang. Para makita natin yung paligid. Yan. Ito yung nanakawan dati. Yung kantin. Ang nawala dyan, 5,000. Tapos, mga Yakult, nawala dyan. Malalaki, maliliit. May kasama kong pera, 5,000. Tapos, yung mga kopi ko, Blanca. Ang ginawa nga ng magnanakaw dyan, nagkape pa. Feeling at home habang nagnanakaw. Nagkape pa talaga. Pati yung binaboy pa yung inumin na galon na ano, binaboy, pinuhusan ng kape. So yun guys, no? Na-share ko lang naman yung aking experiences sa pagbabantay. May isama ko sa aking content. So balik na tayo sa may guardhouse. Mamaya mga 5 minutes mag-ano ulit tayo. Mag-i-in naman, in. Yan ang ginagawa ko ito. Kada parang mga every 2 hours na nagro-rubing ako. Para sigurado. Mahirap na mag-abono. Kasi dito, patakaran dito kapag nawalan ka sa duty mo, nanakawang ka, obligasyon mong bayaran yun. Sa katulad kung mahirap lang, pinagkakasyang kinikita, mapupunta lang sa abono, yun lang. Kaya kailangan bantay talaga, bantay sarado. So yun guys, ayun nga aking binabantay ang school sa San Rafael National High School, San Jose del Monte, Bulacan. Okay guys, magandang gabi sa inyo, umaga pala sa inyong lahat. Hanggang sa muli sa aking mga latest na video. Like and share lang po sa aking YT channel. Support my YT channel guys. At sa mga susunod na araw, baka may i-vlog ako. Pagluluto naman. Hindi ko lang alam kung ano iluluto ko. Basta bahala na. Soon na lang, soon. Okay guys, thank you ha. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa pagbaybay sa aking YT channel. Nabubulbul pa. Bye-bye po sa inyong lahat. God bless you sa inyong lahat. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Thank you for support my YT channel. Thank you guys.